May pasok si SD sa trabaho at magbabaon niya siya ng ulam at kanin kaya kailangan ko nga damihan yung pagsasaing. Gusto nga rin pala ng mga chikiting ko yung sabaw ng ginisang talbos ng kamote kaya magluluto nga ako para may pangsabaw sila. Para naman sa babaonin ni SD, magluluto ako nitong ampalaya. Maaga nga rin pala na malingki si SD para bumili nga ng babaonin niyang ulam. Pinakisuyo ko na nga rin sa kanya yung mga kaunting panindang paubos na. Hilulangga, magandang araw. Medyo matagal na nga itong video ko na nasa gallery ko lang. Ngayon ko lang din na-edit. Bago ko nga umpisahan yung mga gawaing bahay ko, kumain na nga muna ako ng almusal. Itong tuyo pati na nga rin itong bagoong padala yan ng atin ng asawa Pagkatapos ko naman makakain ng almusal, tinanggal ko na nga itong natitirang kanin dito sa rice cooker at kailangan ko na magsaing para naman sa babaonin ni Yung mga chikiting ko pala, sanay sila na nag-aalmusal ng kanin. Kaya pag nagsasaing ako para sa hapunan namin, dinadamihan ko na para pagdating nga ng umaga kahit hindi ako makapagsaing ng panibago, may natitirang bahaw. Para may ihahain ako kaagad sa kanila at ulam na nga lang yung lulutuin. Pagka biskwit o di kaya tinapay yung pinapaalmusal ko sa kanila, napakabilis nga nila magutom at maya't maya nga nangihingi ng pagkain. Kaya mas okay na nga sa akin na kanin yung pinapaalmusal sa kanila. Pagdating naman sa ulam, hindi pihikan yung mga chikiting ko. Kung ano nga yung ihain sa kanila, ikinakain nila. Pagka may natitira nga kaming ulam sa hapunan, kinabukasan nyo niya yung inuulam nila ng almusal. Pero pagka walang natitira, nilulutuan sila ng itlog. Pagkatapos ko mahugasan yung pinagkainan namin ng almusal, inasikaso ko naman niya itong pagsasaing. Pagka nagsasaing ako tuwing tanghali, dinadamihan ko na para abot na hanggang sa hapunan. Basta bawat saing ko nga, sinasakop ko na yung dalawang kainan namin. Halimbawa, pagka nagsaing ako tuwing hapunan hanggang kinabukasan na ng umaga. Habang nakasalang naman yung sinaing ko, asikasuhin ko na itong lulutuin kong ulam para pagkaluto nga nung sinaing, sunod ko na isasalang itong ulam. Yung mga chikiting ko, gusto nila yung sabaw nitong talbos ng kamote, kaya nagpabili nga ako ng 2 tali. Sinasama ko na nga rin yung parang tangkay na malalambot. Hinahanap kasi yan ni Chochay kapag nagluluto ako niyan. Itong ampalaya naman, pambaon to na SD. Pagka may matira pa ulamin namin dito sa bahay, yung mga chikiting ko kumakain sila nito, lalo na pagka marami nga yung kamatis at itlog. Natapos ko na malinisan yung talbos ng kamote at nahiwa-hiwa ko na nga rin yung ampalaya. Hindi ko pa mailuto dahil single nga lang yung burner namin at iniinin ko pa yung nakasalang kong sinaing. Kaya nag-display na nga lang muna ako nitong kaunting panindang pinamili ni SD. Nung nagpunta nga siya ng palengke para nga bumili ng babaonin niyang ulam at ulamin namin ng mga chikiting ko dito sa bahay, pinasabay ko na nga rin sa kanya ipabili itong kaunting mga paninda. Hindi kasi ganun kaaga yung pasok niya kaya may sisingit niya yung pamamalingki. Pero pagka maaga nga yung pasok ni SD, hindi ko na nga yung pinapakisuyuan pa bumili ng mga paninda. At naawa nga ako dahil late na nga siya nakakapasok minsan. Tsaka ko nga lang siya pinapakisuyuan na mamili ng mga paninda pagka pangtanghali nga yung pasok niya para hindi nga siya nangangarag pagka uwi dito sa bahay. Pagkagaling kasi niyan sa palengke, pagka pang umaga nga yung pasok niya, pagkatapos medyo natagalan niya siya sa palengke, nagmamadali na nga yan at halos hindi na nga makapagbihis ng maayos. Pagka nagluluto pala ako ng ampalaya, hindi ko na nga yan binababad sa tubig na may asin at hindi ko na pinipigaan. Basta pagkatapos ko mahugasan, ginigisa ko na kaagad. Mas gusto pala ng mga anak ko yung ginisang ampalaya na marami ang itlog. Kaya kahit nakaunti nga lang yung ampalayang niluto ko dyan, 4 na itlog nga yung nilagay ko. Pagkaluto ng ampalaya, pinakain ko na nga rin kaagad si SD ng kanin. Kakakain niya lang dyan ng almusal pero pinakain ko nga ulit siya ng kanin. Pagka pangtanghali nga yung pasok niya, pinapakain ko na nga yan siya dito sa bahay ng tanghalian para itong babaonin niya ng kanin at ulam, ipagkain niya na ng hapunan. Yung tuyo pala halos araw-araw nagluluto ako niyan. Padala yan ng atin ng asawa ko. Minsan pinangpapartner ko yan sa tinapay at kape. Yung pagsasain ko pala pang 2 kainan na nga namin. Kaya punong-puno nga itong kaldero dahil medyo maliit nga lang din itong pinagsasaingan ko. Pagka ako pala yung naglalagay ng kanin ni SD sa baonan, palagi yan nagre-reklamo at pinupuno ko nga daw. Pagkatapos ko malagyan ng kanin at ulam, yung mga baonan ni SD, ginisa ko naman yung talbos ng kamote. Marami nga rin pala itong tuyo na pinadala sa amin. Kaya kumuha nga ako ng kaunti at bibigyan ko yung mga katrabaho ni SD. Bukod nga dito sa tuyo, binigyan niya rin nila kami ng bagoong. Pagkatapos may pinadala rin sila ng mga damit pati na nga rin sabon. Habang nagbabalot ako dyan ng tuyo na ibibigay sa katrabaho ni SD, nag-request naman siya na magbabaon niya daw siya ng tuyo. Kaya naglagay ako ng sausawan niyang suka. Nung kumain siya ng tanghalian, nagulam na siya ng tuyo. Kaya ayaw ko na sana siya pagbaunan ng ganyan. Kaya nga lang yung ipapabaon kong ulam sa kanya iampalaya lang. Pagka kumakain kasi yan si SD, pagka may gulay kailangan may kapartner nga na isda o di kaya kanin. Kaya kapag pinapabaonan ko siya ng ulam, pagka nagluluto ako ng ginisang gulay, minsan nagpiprito ako ng isda para lang sa kanya. Pagkatapos sa amin naman ng mga bata ay gulay yung lang. Mga chikiting ko kasi hindi nga sila mapili sa ulam. Kung ano nga yung ihain sa kanila, ikinakain nila. Si SD lang talaga yung namimili nga ng ulam. Kaya pagka kami lang ng mga bata yung andito sa bahay, hindi nga ako ganong namumroblema sa kung ano yung uulamin namin. Yung mga ulam pala na natira mula nga doon sa baon ni SD, yan naman yung uulamin namin ng mga chikiting ko. May natira pa nga doon sa ginisa kong ampalaya, pati na nga rin doon sa prinito kong tuyo. Mas nakakatipid talaga kami kapag ka nagluluto nga ako ng babauning ulam ni SD. Dahil nga kagaya ngayon, may natira pa at yun na yung uulamin namin ng
ng mga bata. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!